Sa November 7, nakatakdang humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee si Janet Lim Napoles. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na maghaharap ang itinuturong utak ng pork barrel scam at ang mga whistleblower. Mungkahi naman ni Justice Secretary Laila De Lima, paharapin din sa Senado ang mga Chief of Staff ng ilang mambabatas na dawit sa scam. May report si Lia Manialac del Castillo. Kanina lang dumating kay Janet Napoles ang order ng Makati RTC na humarap ito sa November 7 na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa PDAP scam. Ayon sa abogado ni Napoles, susunod daw ito sa utos ng Senado at Korte. Binisita si Napoles kanina ng kanyang abogado sa Fort Santo Domingo. Sa November 7, itinakda ang pagdinig kung saan makakaharap ni Napoles ang mga nag-aakusa sa kanya sa pangunguna ng dating pinagkakatiwalaang tauhan at pinsan na si Ben Harluy. Kung si Justice Secretary Laila De Lima raw ang tatanungin, ayaw raw niya sanang mangyari ito, lalo't patuloy ang investigasyon sa iba pang dawit sa pork barrel scam. Pero dahil utos ng korte, wala na raw silang magagawa. Kaya sa pagharap sa Senado ni Napoles, sasamahan pa raw ni De Lima ang mga whistleblowers. Okay lang yun. I think ang iniisip dyan ng committee is that mas maganda na nandun na rin yung mga whistleblowers. Para kung meron man sasabihin si Mrs. Napoles, assuming she does not invoke her right to remain silent or her right against self-incrimination, ay madaling sagutin naman o kontrahin, as the case may be, ng aming mga whistleblowers. Nauna nang sinabi ng abogado ni Napoles na si Attorney Lorna Kapunan na poprotektahan niya ang karapatan ng kliyente. Kaya inaasahang i-invoke ni Napoles sa Senado ang right against self-incrimination at right to remain silent. Hindi naman daw pipigilan ng Senado si Napoles na gamitin ang mga karapatan nito. Pero hindi raw makakapayag ang Senado na gawin sa isang executive session ang pagtestigo ng sinasabing utak sa likod ng bilyon-bilyong pisong pork barrel scam. Ang apela lang ni De Lima kay Napoles, sabihin nito ang totoo at huwag guluhin ang istorya. Kumpleto bang sasabihin niya? Mayroon ba siya mga itatago? Kasi kung ganun, she might as well not just speak up anymore. Kung namang gugulo lang naman, kung ang testimony niya ay makaka-obfuscate lang, sinasabi ko kanina, magmi-mislead lang, magpapa-confuse lang, muddle ng buong senaryo ng PDAF na yung scam cases, di wag na lang. Every time you ask a question, she can invoke that right. But you know, it has to be something that will incriminate her. May limitations yun. May isa pang apela si De Lima sa mga senador. I hope hindi maisipan ng Senate Blue Ribbon Committee na magbigay ng immunity kay Mrs. Napoles. No, kasi makaka-apekto yan sa ombudsman proceedings. Yung kondisyon naman yun, ipinataw lamang kay Loy nila Secretary De Lima ayon sa kasunduan niya kay Senator Drilon at Senator Gingona. Hindi ko alam kung may ganyang uri ng kasunduan sila kay Napoles. Para sa akin, dapat lumabas kung anong dapat lumabas para may pagkakataon din mapagtanggol ng mga sarili nila yung mga mababanggit ng pangalan. Tiniyak naman ni Blue Ribbon Committee Chair Senator T.G. Gingona na patas ang gagawing pagtrato sa Senado kay Napoles at sa mga whistleblower. Rekomendasyon ni De Lima, kung gusto ng mga senador mabuo ang kwento ng pork barrel scam, maganda rin daw ipatawag ang mga nabanggit na Chief of Staff ng mga senador. Si Gigi Reyes, ang Chief of Staff dati ni Senador Juan Ponce Enrile. Si Ruby Tuason ang sinasabi ng ilang whistleblower na tumatanggap ng kickback para sa ilang senador. Pero parehong wala na sa bansa ang dalawa. August 31 umalis si Reyes, August 29 naman si Tuason. Lia Manialac del Castillo, GMA News.